Magandang araw sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ito, kakapasok lamang po na balita. Siyempre, kung kayo po ay observant at sinusubaybayan ang mga galaw ng Pangulo, malalaman mo kung ano po ang nais niyang iparating sa taong bayan. Pag tiningnan ninyo ang latest upload ng ating mahal na Pangulo sa kanyang Facebook account, doon po natin na makikita, malalaman at maririnig na desidido ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas na ayusin ang ating bansa sa pamamagitan ng pagpapapanagot sa mga kailangang managot, okay, magpakulong sa kailangan makakulong, at syempre mabigyan ng hustisya, no? Itong mga kalapastangan ng mga opisyal ng gobyerno na kung saan pinaglaruan ang kaban ng bayan. So sa kanyang latest video, nabanggit doon ang pangalang former Speaker Martin Romualdez. Sa mga malilikot ang utak, sabihin nila, paek-ek itong ginagawa ng Pangulo. Paano niya what you call this, dadawit ang kanyang pinsang buo? Kaalyado niya yon, sabi ng mga iba. Kasi nabanggit din doon ang pangalang Saldico, na kung saan, ayun na nga, niraffle na nga ang kanyang kaso. So, alam ninyo, sa mga nagmamadali ng resulta ng kampanya ng Pangulo laban sa korupsyon, wag naman, kasi hindi po ito putyo-putyo lang. Kailangan matibay ang ebidensya. Yun ang gusto ng Pangulo, para hindi po malagay sa alanganin, hindi po mapornada, tsaka hindi po masayang ang effort. Kasi ang hangad ng Pangulo, mayroong tinatawag talaga na conviction. At mayroong pagbibuild up ng kaso. So sa punto na ito, parang hindi na ito makakaligtas si Speaker Martin Romualdez. Sabi ng iba, the name that cannot be uttered. Hindi ganon. Sabi nga ng Pangulo, ang kanyang kampanya laban sa korupsyon, wala pong pinipili. Kadugo ka man, kamag-anak ka man, pinsan ka man, kapatid ka man. As long as mabigyan ng hustisya itong mga namatay sa flood control, na displaced because of flooding, okay? Nalagay sa perwisyo, nalagay sa alanganin ang kanilang buhay, mabigyan po ng hustisya. So, ang Pangulo, alam na po niya yan, ang sentimiento ng taong bayan. Yung mga rally-rally about peace, about resiliency, about transparency, about corruption, justice, accountability, the President wanted that to happen. Tsaka gusto ng Pangulo yan. Pero, hindi naman aabot sa punto na personal ang atake sa Presidente. Lahat tayo naghahangad ng hustisya. Lahat tayo naghahangad ng katarungan. Lahat tayo naghahangad na may managot. How much more pa kaya ang Presidente? Ayaw ni PBBM na umalis siya sa pwesto matapos ang kanyang termino na wala pong ligasiya na matino. Sino ba naman ang Presidente na uupo ka dyan tapos walang mangyari sa administration mo? Wala naman siguro. Kaya ang Pangulo, kung ma-observe ninyo, puspusan po ang kanyang paglaban. Sa makatuwid, siya po ang nambulgar. Aminin natin, may mga personalidad na mga lumalaban sa flood control. Hanggang doon lang sila. Wala silang ginawang legal na aksyon. Puro papugi, puro privilege speech. Privilege hour.
So walang napapatunguhan. Yung expose, hindi dinala sa legal venue para mapanagot ang dapat managot. Unlike sa ginawa ng Pangulo, before he mentioned it in his last SONA, pinag-aralan po ng kanyang opisina, ng kanyang mga team. Pinag-isipang mabuti paano makorner itong mga demonyo na ito na walang ibang ginawa kundi ang magpayaman, magpalaki, magpakapal ng kanilang mga bulsa. Hindi nila inaalintana kung anong mangyari sa mga mamamayan na kung saan palaging nabibiktima ng pagbaha. Palaging nagsisimulang muli. Palaging bumabangon kahit mahirap. So ang Pangulo hindi na nakatiis. Matapos ang matagal na investigasyon, observation, monitoring, pagkalap ng mga informations, gathering of data, gathering of evidences, sumabog ng Pangulo at saka sinabi niya na sa pamamagitan ng State of the Nation Address, hindi para magpapugi lang, kundi that convey a message that each and every one of us, we need to take our part. Yun ang ibig sabihin. Hindi sabi ng Pangulo, kaya niya lang lahat. No. He wanted to involve Filipino people para mapanagot ang dapat managot. Kasi it's not proper for the President to he only identify it, then after that, i-impose din yung batas without due process. So ganun po ang Presidente. Nag-iisip at systematic ang kanyang mga galaw. Kaya na-corner ang mga kawatan sa gobyerno. Particularly sa Department of Public Works and Highways, kakontsabahan ng mga politicians, congressman, mga senador, including po yung mga contractors, construction company, mga engineer, under dyan sa Department of Public Works and Highway. Kaya kaninang umaga, mayroon tayong napanood na video ng ating mahal na Pangulo na kung saan, kung mayroong ebidensya, ang pagkabasa natin at pagkaintindi natin ng statement na yan, kung may ebidensya kay Speaker Martin Romualdez at kay Saldico, maaaring talagang matuluyan sila ng plunder na kung saan, mga kamunting tinig, kasangga ng Presidente ang Office of the Ombudsman. Kasi Ombudsman ang magbi-build up ng case at isasampa sa Sandigang Bayan. At yun na nga, maraming nagtatanong, bakit si Saldico lang? Bakit wala si former Speaker Martin Romualdez? Kasi during that time, wala nakikitang mga link. Ngayon, kung mayroon man, anong sabi ng Pangulo, mapapasampahan sila ng kasong plunder. So, sa tingin po ninyo, mga kritiko ng gobyerno, lalong-lalo na kritiko ng Pangulo, laro ang ginagawa ng Presidente? Hindi. Seryoso ang Presidente. Maghintay lang tayo. Di ba? Maghintay lang tayo. Maraming nagsasabing dapat panagutin ang pinsan niya. Hindi pa po napapanahon dahil siguro kulang pa yung ebidensya. Pero maliwanag ang sabi ng Pangulo na kapag mayroong ebidensya, abay, walang sinisino-sino. Sabi nga ng press officer ng Malacanang, in person of Attorney Claire Castro, walang sasantuhin, walang sisinuhin. Kahit sino ka pa. No? Kaya kaisa ninyo ang Pangulo, kaisa natin ang Pangulo sa transparency, sa accountability. Maghintay lang. So kung ano man ang magiging kapalaran ni Martin Romualdez, abay, ang tanong dyan, babaliktad na rin ba si Romualdez? Patuloy ba na magagalit ang mga DDS kay Romualdez? Or paano kaya pag dumating ang panahon na babaliktad din si Romualdez
laban kay Pangulong Bongbong Marcos. So ano sa tingin niyo dyan, mga DDS? Halimbawa, sinang-ayunan ni Romualdez, si Saldico, laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Paano ito tatanggapin ng mga Duterte diehard supporters? Kasi ako, may vision ako dyan. So, kayo lang makamunting tinig. Maraming salamat. So, ayun nabanggit na ng ating mahal na Pangulo, si former Speaker Martin Romualdez. Abangan ang susunod na kabanata. Maghintay lang. Huwag mapagod. Patuloy na suportahan ang laban ng Pangulo laban sa korupsyon. Para mapanagot, mapabayad at mapakulong ang sangkot sa katiwalian. Ito ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas.